Habang nasa motorcycle lane sa Mangaldan, Pangasinan, biglang sumemplang ang rider na ito. Angkas pa naman niya ang kanyang kaanak na babae at isang bata na muntik pang masagasaan. Bigla palang may tumawid na aso noon na tumama sa rider. Paalala naman ng mga otoridad maging responsable sa mga alagang hayop para iwas disgrasya. Umarangkada na ang unang araw ng kampanya ng mga kandidato sa national positions ngayong eleksyon 2025. May report si Mariz Umali. Sa balwarte ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos Norte, nagsimula ang kampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Dumating ang Pangulo sa Proclamation Rally sa Centennial Arena sa Lawag City. Kompleto ang 12 nasa ticket ng administrasyon. Sina dating DILG Secretary Benher Abalos, Makati Mayor Abby Binay, Senador Bong Revilla, Senador Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senador Lito Lapid, Senadora Amy Marcos, dating Senador Manny Pacquiao, dating Senador Tito Soto, Senador Francis Tolentino, Congressman Erwin Tulfo at Congresswoman Camille Villar. Karamihan sa kanila nangako na suporta sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon. Sa Dasmariñas Arena sa vote-rich province na Cavite, idinaos ang People's Campaign Kickoff Rally ni na dating Senador Bam Aquino at dating Senador Kiko Pangilinan. Inendorso sila ni dating Vice President Leni Robredo. Ilan sa mga hangad nilang reforma ay sa food security, pagpigil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at paglutas sa education crisis. Sa Huwebes pa ang proclamation rally ng PDP laban, pero nag-campaign kick-off sa Pasig ang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy na nakakulong ngayon. Dumalo sina Attorney Jimmy Bondoc at si Senador Ronald De La Rosa. Inimbitahan sina dating Secretary Allen Capuyan, Attorney J.V. Hinlo at Attorney Raul Lambino. Mga senatorial candidate na sinusuportahan daw ng KOJC. Ikinakampanya rin sa proclamation rally si Senador Bongo na nangampanya sa Davao City. Kabilang sa binigyan diin nila ang pagpuksa sa kriminalidad. Walang aktibidad ngayong araw ang mga kaalyado nilang sina Attorney Vic Rodriguez, Philip Salvador at Congressman Rodante Marcoleta. Siyam naman sa 11 kandidato ng makabayan ang nangampanya sa kartilya ng Katipunan sa Maynila. Sina Jerome Adonis, Jocelyn Andamo, Ronel Arambulo, Representative Arlene Brosas, Teddy Casino, Representative Franz Castro, Mimi Doringo, Modi Floranda, at Danilo Ramos. Nasa Mindanao naman sina Amira Lidasan at Liza Masa. Grassroots campaigning daw o pagbabahay-bahay sa mga komunidad ang kanilang gagawin dahil kulang daw sila sa pondo. Nag-ikot naman sa Kabasalan, Zamboanga, Sibugay ang independent candidate na si Roberto Balyon na may plataporma kaugnay sa fisheries and land reform, kalikasan at seguridad sa pagkain. Guest speaker naman sa General Assembly ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, si dating Senador Gringo Onasan. Nangampanya naman sa Plaza Miranda sa Quiapo, Maynila, sina Attorney Sani Matula at Subair Mustafa, na isinusulong ang karapatan ng mga manggagawa, magsasaka at pagbibigay ng disenteng sahod. Sa Barangay Sauyo, Quezon City, inumpisahan ni independent candidate Ben Tulfo ang kaniyang kampanya kontra sa iba't ibang uri ng pang-aabuso. Sinusundan din natin ang aktibidad ng iba pang tatakbong senador para sa eleksyon 2025. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sabay sa kick-off ng campaign period ang pagbabaklas sa mga illegal na campaign materials. May paalala rin ng COMELEC sa mga maglalagay ng campaign materials sa mga pampublikong sasakyan. May report si Sandra Aguinaldo. Campaign posters na nakakabit sa poste o kawad ng kuryente ang pinuntirya ng COMELEC sa pagsisimula ng kampanya ngayong araw. Mismong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang nanguna sa pagbabaklas ng mga illegal campaign posters sa Maynila. Sa Quezon City, gumamit na ng hagdan para alisin ang mga poster na wala sa tamang lugar.
Kinalawit ang mga nakasabit sa poste. Umabot sa 6 na truck ang binaklas na campaign posters. Paano naman ang mga naglalakihang billboard ng mga kandidato sa EDSA? Sabi ng COMELEC, hindi nila pwedeng baklasin ang mga ito dahil nasa private property. Pero ibang usapin daw yung mga nasa pampasaherong bus. The fact ng isang entity ay kumukuha ng prangkisa, nagiging public kasi ang isang entity. So, hindi nila pwede i-claim na sila ay purely private property. Private sila, tama, may nagmamayari, pero naging public po kasi ang nature ng mga bus na ito. Pinagbabaklas din ang campaign materials na wala sa common poster area sa Lapu-Lapu City sa Cebu, Iloilo City at Bacolod City. Hindi muna ginalaw ang mga campaign materials ng mga lokal na kandidato dahil March 28 pa ang simula ng kanilang campaign period. Pero pwede raw itong tanggalin ng local government units alinsunod sa kani-kanilang ordinansa. Giit ng COMELEC, hindi na uubra ang argumentong pakana ng kalaban sa politika ang illegal na campaign materials. Kapag lagi na lang natin na papayagan yung kanilang argumento na hindi kami nagkabit, supporters namin na nagkabit o kalaban natin na nagkabit, lahat na lang hindi namin matatanggal o lahat na lang makakasuhan. Itatago muna ng COMELEC ang mga nakolektang poster na posible magamit na ebidensya laban sa kandidato. Maaari silang maharap sa election offense at disqualification. Kaya dapat daw kusa na lang sumunod sa regulasyon ang mga kandidato. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa kote ang tatlong nagpapanggap na IT expert ng COMELEC at nag-aalok umano ng siguradong panalo sa mga kandidato kapalit ng pera. Ayon sa PNP, may mga opisina raw ang mga sospek at doon umano sinusubukang i-hack ang server ng COMELEC. Pagtitiyak at giit ng COMELEC, hindi madadaya ang resulta ng botohan. Nahuli ang mga sospek matapos ireklamo ng kandidato sa pagkakaalkalde sa Enrile, Cagayan at kanyang anak na kandidato rin. Inalok daw sila noon ng sure win kapalit ang milyon-milyong piso pero hindi daw nila ito pinansin. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga sospek na nahaharap sa reklamong robbery extortion. 5 pang miyembro ng grupo ang hinahanap ng CIDG. Pasintabi po sa susunod naming ibabalita, isang estudyante sa Cebu City ang ginilitan ng kapwa estudyante na dati raw niyang nobyo. May malay pero nakahandusay sa abandonadong palikuran ng paaralan ang biktimang 14 anyos nang matagpuan ng kanyang pinsan. May mga pasa at maliliit na sugat din siya sa likod. Hindi pa nagbigay ng formal na pahayag ang biktima na nagpapagaling sa ospital. Batay sa investigasyon, hiniwalayan ng biktima ang suspect. Posible umanong naggalit ang suspect kaya hinila niya papasok sa banyo ang biktima. Arestado ang grade 10 student na suspect na nahaharap sa reklamong frustrated homicide. Sinisika pa ng GMA Regional TV na makunan siya ng pahayag. Samantala, isang dalagita sa Zamboanga City ang tinangka umanong dukutin ng isang habal-habal driver. Ayon sa pulis, isinalaysay sa kanila ng 17 anyos na babae na pinara niya ang habal-habal linggo ng gabi. Pero sa halip na ihatid siya sa pupuntahan, sa ibang lugar umano siya dinala ng rider. Sabi raw ng driver, kukuha muna ito ng lisensya bago siya ihatid. Nakiusap raw ang biktima na ibaba na siya pero mas binilisan pa ng driver ang pagpapatakbo. Nang datna nila ang mga nagpapatrolyang pulis, sumigaw at humingi na ng tulong ang biktima. Doon na siya ibinaba ng driver na humarurot palayo. Meralco, may dagdag singil na 28 centavos per kilowatt hour ngayong Pebrero dahil sa pagmahal ng generation charge. Sako-sakong lumang imported na bigas sa isang warehouse sa Bukawi, Bulacan, bestado ng NBI na binebenta pa rin. Ang modus, nirerepak daw ang mga ito, hinahaluan pa raw ng bulok na bigas at nilalagyan ng pabango para maibenta ng mahal. Inaalam pa kung legal ang imported na bigas. Giit ng isang opisyal ng kumpanyang may-ari ng bodega, wala silang ginagawang iligal. 33 pesos kada kilo na bigas, mabibili na sa mga Kadiwa store simula bukas. Ang mababang presyo ng bigas ay bunsod umano ng pagmura ng global rice prices at pagtaas ng domestic supply. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
25 natatanging individual at kumpanya ang kinilala ng Manila Bulletin bilang Newsmakers of the Year sa seremonya sa Maynila. Bahagi ito ng pagdiriwang ng 125th anniversary ng pahayagan. Pinarangalan natin ang mga newsmakers na gumagawa ng mga makabuluhang istorya na dapat pamarisan ng ating mga mamamayan. Kabilang sa mga binigyang parangal para sa kanyang ambag sa showbiz, si Asia's multimedia star Alden Richards. It just validates all our hard work, and this is keeping us inspired to do more quality films for our Filipinos here in the Philippines and all over the world. Isa rin sa awardees si Catherine Bernardo. Sa sports, kinilala ang Pinoy Olympic medalists na sina gymnast Carlos Yulo at boxer Nesty Petesio. Kabilang sa mga dumalo sa seremonya si First Lady Liza Araneta Marcos. Di bababa sa 55 ang nasawi nang mahulog sa bangin ang isang bus sa Guatemala country. Ayon sa mga otoridad, 70 ang pasahero ng bus nang mahulog mula sa tulay. Lumalabas sa investigasyon na nawala ng kontrol ang driver ng bus at inararo nito ang ibang sasakyan bago nahulog patungo sa ilog sa baba ng bangin. Dahil sa aksidente, nagdeklara ng 3 araw na pambansang pagluluksa ang Pangulo ng Guatemala. Special ang 28th birthday ni Rosé ng Blackpink. Ang kanya kasing hit collab with Bruno Mars na Apatu, nabasag ang record ng All I Want for Christmas Is You ni Mariah Carey bilang pinakamatagal na nag-number 1 sa Billboard Global. Busking o pagtugtog ni Ed Sheeran sa bangketa sa India, ipinatigil ng pulisya dahil wala raw permiso. Giit ng Grammy Award-winning singer and songwriter, may pahintulot ang kanyang street performance. All good naman daw sa huli at natuloy ang Indian leg ng kanyang mathematics tour. Meet Baby Anya Love, ang 5th baby ni Iya and Drew Arellano. Gabby Garcia na magiging unang kapuso host ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition, sino kaya ang gustong makitang kapuso housemates sa bahay ni Kuya? So let's say si Barbie. We always see Barbie's primetime princess side as an actor, di ba? I'm pretty sure people want to get to know her in a deeper level. Si Khalil? Ready ka? Well, kung pinapatawag siya ni Kuya, si Khalil ready. Kung pinapatawag siya ni Kuya, wala tayong magagawa. Pero feeling ko game din yun. Restaurateur at 2016 Asia's Best Female Chef Margarita Flores, pumanaw sa edad na 65. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.